Hello, good morning everyone. So, ang topic natin para sa ating MDL para sa araw na ito is all about plotting points in a Cartesian plane. Now, what we need to know here is how to plot ordered pairs in a rectangular coordinate system. Ngayon, etong coordinate system or yung Cartesian plane, ito yon. Marami kayong matututunan about plotting points. Ha? Pero dapat matutunan nyo muna kung paano mag-plot ng points dito. Okay? So, ito yung quadrant 1, ito yung quadrant 2, ito yung quadrant 3, ito yung quadrant 4. Remember this, grade 8 students, bibigyan ko kayo ng activity after this lesson. So, dapat makinig kayo mabuti kasi isisend nyo sa akin yan sa GC, yung magiging sagot ninyo or magiging mga plots ninyo. So, ito yung quadrant 1. Quadrant 2, quadrant 3, negative, negative. Quadrant 4, positive, negative. Ngayon, ito yung y-axis natin. Ito naman yung x-axis. Yung x-axis, pahiga siya. Horizontal. Itong y-axis, this is vertical. Okay? Tapos yung mga nasa x-axis na papunta dito sa kanan, positive dapat. At papunta sa kaliwa naman ay negative. Yung vertical naman natin, axis, which is y, yung pataas, positive. Yung pababa, negative. So, let us plot points in a Cartesian plane. Ito yung tinatawag na Cartesian plane or rectangular coordinate system na na-formulate or na-invento ni René Descartes. Okay? Ito yun. Let us have an example here. Plot the following points in a rectangular coordinate system or in the Cartesian plane. So, meron tayong iba't ibang points dyan as you can see. Unahin natin yung number 1. Remember, ito pa lang nasa gitna niya. Ito. Yan. That is the point of origin or that is 0, 0. Okay? Now, let us plot 5, 3. Pag nagpa-plot tayo ng point sa rectangular coordinate system, lagi nating uunahin yung x bago yung y. Ibig sabihin yung pahiga or horizontal bago yung patayo or vertical. Okay? So, x muna bago yung y. Remember, sa alphabet, nauuna yung x kaysa sa y. So, ganun din dito. Unahin yung x bago yung y. So, nasan yung 5, 3? So, titignan mo dito sa x. Kung yan ba ay papunta dito sa kaliwa, negative. Papunta sa kanan, positive. Pero dahil nga yan ay positive, papunta siya sa kanan. Ayun, 1, 2, 3, 4, 5. Magbilang kayo dyan hanggang 5. Okay? So, tumama siya dito. Ngayon yung 3 naman, yan naman ay vertical or patayo. Magbibilang ka mula dito sa point na ito hanggang dito 1, 2, and 3. Yan. So, yan na yung point natin na 5, 3. Okay? Ngayon, ang tanong ay nasa ang quadrant ba yung 5 and 3? Na yan. Nasa quadrant 1. Ayan o. Kasi ito yung 1, 2, 3, 4. So, parang nagsimula sa upper right side and then counterclockwise ang pag-ikot niya. So, ito ang sagot natin or plot natin sa number 1. Let us have number 2. Pero itong mga arrow na ito, hindi nyo na kailangang isulat ito. Kasi that is parang symbol lang yan para hindi kayo maligaw or hindi kayo malito. Pero buburahin nyo rin yan. Ayan o, number 2 na tayo. We have negative 3 and 4. Gaya nung sinabi ko, palaging nauuna yung x. Saan yung negative 3 dito sa x? Yung papunta ba dito or papunta dito? Siyempre, kitang-kita nyo ito yun, oh. Okay? So, tingnan natin, yan yung negative 3. Ayan yung negative 3. Tapos yung 4, yung y naman ang titignan nyo, pataas yan. Ayan, oh. Negative 3, 4. So, ito yung point natin. So, anong quadrant naman yan? Number 2.
So, nasa quadrant 2 siya. So, ilalagay ninyo, negative 3, 4, nasa quadrant 2. So, na-plant na natin yung number 1 and number 2. So, let us go to number 3. Yan. Gaya ng sinabi ko, wala naman na yung palatandaan na arrow dito. So, hindi nyo na kailangang isulat pa. So, let us try 6 and negative 1. Saan ang 6? Going to the right or going to the left? Dahil positive yan, pupunta sa right. 6, negative 1. Mula sa 6, magbibilang ka ng negative 1. So, pababa yun. So, ito yon. 6, negative 1. Yan. 6, negative 1. Yan yung ating number 3 nasa quadrant 4 siya. Matatagpuan nyo siya sa quadrant 4. Okay? Next. 1, negative 1, negative 4. Yung negative 1 going to the left. X muna tayo. So, negative 1, negative 1, and negative 4. Yan yun. So, isang pakaliwa, tapos isang 4 na pababa. Isipin nyo na lang parang humakbang kayo ng isa, pabalik, pakanan, tapos humakbang kayo ng pababa ng 4. So, negative 1, negative 4 ay matatagpuan sa quadrant 3. Next, ito, 0, negative 2. Yung 0, hindi ka gumalaw dito sa point of origin. So, yung x niya sa 0. Ngayon dito sa vertical axis, eto naman, bumaba siya ng 2 ulit or 2 beses. Or 2 hakbang. So, 0, negative 2. So, 0, negative 2, number 5, matatagpuan natin niya sa quadrant 3 at quadrant 4. Kasi nasa gitna siya. So, in between 3 and 4 quadrant. So, let us have number 6. 5 and 0. Yung 5, syempre pakanan yun, pakanan. Yung 0, hindi ka na gumalaw. So, dito yung 5, 0. So, number 6, 5, 0, nasa quadrant 1 siya at nasa quadrant 4. In between. Pero okay na rin kung ganyan ang sagot mo. Okay? So, this is how you will graph or plot points in a Cartesian plane. Remember, meron tayong 4 na quadrant. Magsisimula dito, quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, and quadrant 4. Meron tayong x-axis, meron tayong y-axis. Nauuna palagi ang x-axis. Magbibilang kayo whether positive, kung positive yan, pakanan. Pag negative yan, pakaliwa. Tapos, mula dun sa point na yun, magbibilang kayo ng pataas or pababa na y-axis naman. So, I will give you a problem here or a sheet work. Plot each ordered pair on a Cartesian plane. Label each point with its corresponding letter. Then, identify the quadrant where each point is located. So, ibig sabihin nun, halimbawa itong letter A. Ito ang ibibigay kong activity ninyo for today sa lahat ng grade 8. Okay? Kailangan mag-submit kayo ng solution ninyo na naka-picture kasama ninyo. I-collage ninyo And then doon ko i-check kung tama ba yung pag-plot nyo ng point. Katulad nito, 3, 4. 1, 2, 3. Tapos magbibilang kayo ng 4. 1, 2, 3, 4. So, dito ang tutuldukan ninyo. Tapos, kasi 3 muna, di ba? Tapos 1, 2, 3, 4. So, sabi ko dyan, label each point with each corresponding letter. So, ibig sabihin, pag naglagay ka dito, lalagyan mo ng letter A, imbis na number 1, lalagyan mo ng letter A, 3, 4. So, 1, 2, 3, and 4. Dito yon. Lagyan mo ng letter A, 3, 4. Yung letter B naman, negative 5, 1, 2, 3, 4, 5, tapos 2. Dito yon. Negative 5 and 2. So, tutuldukan mo dito.
Letter B is negative 5 and 2. Letter C, negative 4 and negative 3. So, dito tayo magbibilang muna, x. Negative 4 and negative 3. So, dito ang tutuldukan mo. Negative 4 and negative 3. Sa letter D naman, okay, letter D, 6, negative 2. So, magbilang ka ng 6 dito, tapos negative 2. 1, 2. So, dito mo tutuldukan. Lalagyan ng point. At quadrant 4 ang ilalagay mo. Sa letter F naman tayo, 3, negative 3, 0. So, 1, 2, 3, negative 3, tapos 0. So, dito ang tutuldukan mo. Lalagyan mo ng letter F, negative 3, 0, tapos quadrant 2 and quadrant 3. Kasi dalawa na, sa gitna siya eh. So, remember, ang una ninyong gagawin is ganito Cartesian plane. And then, isolve nyo ito or i-plot ninyo ito. And isulat kung anong quadrant sila nakalagay. So, that is our lesson for today sa Cartesian coordinate system or the rectangular coordinate system or Cartesian plane. So, I hope you learned something from this video. Okay? Ito yung activity ninyo i-submit ninyo sa akin through GC. Okay? So, that's all for now. And as always, have a nice day, everyone.